Hello mga lalabs, mga vayots, good morning! Ay. Magandang shoutout, magandang hapon Pilipinas, magandang umaga tanghali hapon saan man sulok ng mundo. Miga love shoutout sa inyong lahat at sa mga kapwa ko po OFWs around the world. Miga love shoutout. At ba't ako naka-yellow ngayon? Hindi ako dilawan ha. Ano lang, nag-base lang ako dahil pupunta ako ng Philippine Embassy. Dahil magpa-registered na ako para sa next year, tawag dito, election. Dahil tapos na, hindi na ako pwede. Yung dating registration ko sa, saan ba yun? Sa Saudi Arabia, hindi na pwede ko gamitin dito sa Kuwait. So, kailangan ko magpa-register dito sa Philippine Embassy. So, bago yan, mag-vlog muna sandali. At ito, kumakalat na patay na daw si Ginang Imelda Marcos. So, nagsisirculate pa ito siya sa kahit saang social media platform, sa mga mainstream media, no? So, itinanggi po ng Malacanang. Sabi dito ng News 5, itinanggi ng isa sa mga opisyal ng Malacanang ang kumakalat na balitang pumanaw na si dating First Lady Imelda Marcos. Na ospital ang dating First Lady dahil sa pneumonia at lagnat na kinumpirma mismo ng kanyang anak na si President Bongbong Marcos. Meron nga di ba doon sa Presidential Communications Office at sa kanyang Facebook page ni Pangulong Bongbong Marcos na nananawagan nga siya ng dasal. Yun. Sino naman kasi yung mga minatay din na yun na nagpapakalat na patay na si Ginang Imelda? Eh kung mamatay naman yun, siyempre, hindi naman po, yun, itatago siguro ng pamilya Marcos kung patay na ang kanilang nanay. Isa sa publiko po yun. So bakit parang gusto na ng marami din tao na mamatay na po ang dating First Lady Imelda Marcos? Huwag po ganyan, masama po yan, no? Kahit gaano ninyo kagalit sa isang tao, hindi po tama na ipanalangin ninyo na kung siya ay nagkasakit, na hospital, ay papanalangin nyo na sana mamatay na. Masama po yun. Ang karamihan for sure sa mga nananalangin dito ay mga Kristiyano. Naturingan pa naman yung Pilipinas na isang Christian country sa buong Asia, tapos kayo ngayon, nagyayabang pa kayo kahit saang bansa sa buong mundo, nagsisimba, tapos paglabas ng glibakan. Huwag niyo akong sabihin na hindi totoo ha, dahil na-experience ko yon, napanood ko yun, narinig ko yun. No? Dati nung nasa Saudi Arabia pa ako, may kasama ko hanggang ngayon nandoon pa. Isa po silang grupo ng Born Again Christian na kahit anong hila nila sa akin, mag-ano ka na kahit yung pastor nila dati na isang professor dyan sa Adamson University. Sinasabihan niya ako, sis, mag-ano ka na kasi, tanggapin mo na si Jesus na Panginoon. Sabi ko, Brad, ako, kahit Muslim ako pero nakikiano ako sa inyo, no? Yung bang, wala akong pakialam sa religion. Ang may paki ako sa mga tao, no? Pero sabi ko sa kanya kung ano yung religion ko na mula pinanganak ako hanggang kinalakihan ko na hindi ko na yun papalitan. So yun lang. So wala na yun, no? So, na-experience ko doon na pagkatapos ng dasal nila, syempre, mag-one way, Jesus, sila doon kumakanta kasi may banda, tumatalon-talon pa ng one way, Jesus. Pagkatapos ng dasal, magsikain na, mag-ipon-ipon na yun sila, no? Doon na, nililibak na yung mga wala na doon na una na umalis. So yun, no? Huwag po natin ipagdasal or ikatuwa ang pagiging, gaya nito, Madam Imelda Marcos, kahit ano pa man yung nangyari sa mga nakaraan nila no, na sila yung namuno sa Pilipinas, may sakit po siya.
So dapat nga ipanalangin pa ng tao na sana gumaling siya at para naman ay hahaba pa ang buhay. Kaya kung ayaw ninyo, di shut up na lang kayo, di ba? Hindi po yun maganda, no? Kahit sa inyo sa Biblia, hindi po maganda na mag-wish kayo ng ikakapahamak ng kapwa ninyo tao. Baka mamaya dinggin yun ni Satanas, mapunta pa sa inyo na tay kayo. So, sabi dito na ospital si dating sa pneumonia. Ayon sa Pangulo, kumpiyansa naman ang mga doktor ng dating ng ginang, nagagaling din siya. Of course, ilan taon na ba si dating First Lady? Isang di ba? 94 na siya, 4 na lang na tao, 6 na taon na lang, 1 years old, 100 years old pala. Gaya ni Enrile. No? So, kapag ma-reach niya yon, so 3 na sila yung may pinakamatanda nating tao sa Pinas. Si Apo Wangod, 106 years old. Tapos si Juan Ponce Enrile, 100 years. So sila yung may guide sa mga dinosaur noon. Joke lang. Tanda nila, no? Sana all. Umabot pa tayo sa ganong edad. Pero sa mga kinakain natin ngayon, malabo na puro chemical na ngayon eh. Oh. Hindi na nga safe ngayon kahit sa dagat, kawawa nga eh. Yung mga dumi ng mga tao, napunta sa dagat. Kaya kahit isda, parang minsan nakakadiri mo lang kainin eh. Lalo na yung mga nasa malapit sa mala. Yung mga may magbababoy dyan, kung ano-ano yung mga inaalaga ang hayop, baboy, manok, etc. Yung mga dumi, saan na pupunta? Sa dagat. Nilalason din ng tao. Tapos, tayo din tao ang kumakain. Hindi ba? Ang galing. Parang tanga lang. So, ano ba ito? Meron ditong si Raul Manuel, no? So, kinumpirma nga ni Amy na na daw, no? Okay na. Pagaling na daw si Madam Imelda Marcos. So, alhamdulillah, na okay siya. Hindi po natin siya ipagdasal. Gaya ng sinasabi ko, kahit gaano pa kasama ang tao, kung namatay na or kasakit, ganito, huwag po nating ikakatuwa iyon, bagkos ipagdasal po natin, no? So, kasi dati, na-confine daw dahil dito sa TV Patrol, na-confine sa hospital si dating First Lady Imelda Marcos dahil sa pabalik-balik daw na lagnat at ubo. Ayon sa anak na Senadora Amy Marcos. Ayon naman kay Pangulong Marcos, nakausap na niya ang mga doktor ng ina na sinasabing nasa mabuting kalagayan na po ang dating First Lady. Sana gagaling pa po si Madam Imelda Marcos at para ma-reach pa po niya yung 100 years, no? So, sila na yon magkasama ng mga dinosaur. Sabi nga, di ba, ni Enrile, habang kinakain daw ni Adan at iba yung mansanas, andoon daw siya nanonood. Mga joke-joke, no? So, yun. Huwag po tayong magpakalat ng fake news na ganito. Dahil kapag mamatay, ulitin ko, kapag mamatay naman yan si Madam Imelda Marcos, hindi po yan maitatago. Si Pinoy nga di ba? Na panahon ng COVID, kahit papano, kahit minamadali, questionable pa nga yun, no? Yung kay Pinoy, hindi man lang pinakita yung mukha. Kaya, marami rin nagdududa noon kung sa talaga ba si Pinoy ay patay na or pinatay lang sa publiko tas tinago sa ilalim ng basement. Yun yung ibang iniisip ng tao Bakit? Hindi man lang pinasilayan yung kanyang kabaong. Wala namang COVID doon na lalabas dahil nasa loob ng kabaong na si Pinoy. Di po ba? Wala nga sa kabaong pinakrimit pala kaagad ng pamilya nila Chris Aquino, no?
So, hindi natin alam talaga kung totoong patay na si Pinoy dahil hindi naman natin nakita yung mukha. Maraming ganyan na mga haka-haka sa ibang bansa na mga sikat na mga celebrity na pinatay sa social media, sa mga mainstream media around the world, pero yun pala, buhay daw. Punta sa ibang lugar. Baka si Pinoy dahil may sakit, di ba yun? Hindi natin alam. Baka nasa ibang bansa ba doon, nagpakuyakoy-kuyakoy, naglalaro ng kanyang Xbox. Ganyan, no? Or, baka nasa bahay lang, nasa loob ng basement. Hindi natin alam. So, yun. So, kahit paano naman si Pinoy, pinalabas din sa media, no, na patay na. So, si Madam Imelda Marcos pa kaya ang hindi ipapa-media or ipapaalam sa buong mundo na siya ay pumanaw na. So, wag po natin pangunahan po ang Panginoon, mga lalabs, mga payots, no, na ipakalat nyo, si Imelda Marcos patay na. Maraming natuwa. Hindi po yun maganda, ha? Bad po yun. So, masahol pa kayo sa kanila kung ganun. Dahil bakit? Natuwa kayo, eh. Ang isang taong may sakit na doktor, natuwa kayo sa isang tao na mamamatay na or pinapatay ninyo. Hindi po yung maganda. Bilang kayo ay Kristiyano, wag po ninyong yurakan po ang inyong pagiging Kristiyano. No? So hanggang dito lang. Maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.